Yung brief anxiety or depression, yung brief lang, bakit ba nagiging brief? Halimbawa, namatay yung asawa, ang feeling mo down. Pero sandali lang yun kasi may aral kang napapakinggan eh. Alam mo naman na ang Diyos siya may-ari ng buhay. Kung kinuha niya yung buhay ng asawa mo, alam mo na paraan ng Diyos yun para magligtas o magbigay ng kapahingahan. Alam mo yun, kung umiaral ka, imbis na tanggapin mo yun na parang masama, tatanggapin mo yun na mabuti. Yung naranasan mong sandaling panahon na na-depress ka o nalungkot ka, inaling ka naman ang salita ng Diyos na alala mo, ang Diyos pala ang gumawa, hindi ako dapat magdamdam, hindi ako dapat manatiling ganito. Sandali ka lang na parang nasyak, sandali ka lang nalungkot, naalalayan ka nung aral, ang epekto naman nun, patataasin naman ang immune system mo at ililigtas ka dun sa mga infection and other diseases. Yun ang mangyayari, dalawang klase. Isang depression na tumatagal dahil walang aral, papunta yun sa kamatayan, spiritual at sa kalituran. Pero yung nakataras ka ng lungkot, matinding lungkot, sandali lang dahil may aral naman tayong laging pinag-aaralan, nakakapagpataas naman ang immune system. Tignan mo yan, nakahangang bagay na yan, na natutuklasan ng siyensya, nasa Biblia na pala. Kasi panulungkutin pa lang sa sandaling panahon, hindi naman habang panahon eh. Kasi meron ka kasi maaaring naging pagkukulang mo sa asawa mo, pagkukulang mo sa anak mo, na hindi mo naharap yung anak mo, na naipagtiwala mo lahat sa katulong mo. Na-realize mo ngayon gaano pala kamahal sa'yo ang iyong anak. Magagawa mo yung pagkukulang mo sa ibang mo pang anak. At saka marinig mo yung anak na ang Diyos naman ang bumubuka ng mahal mo sa buhay. Asawa mo, kung sino man, dahil mawawala yung iyong aaliwin ka ng Espiritu ng Diyos na huwag ka nang malungkot dahil ang Diyos ang gumawa niyan, wala namang ibang makakagawa niya. Mapuputol ngayon yung iyong stress, yung iyong depression. Yun ngayon ang magpapataas ng immune system mo. Para ma-prolong yun, hindi sabihin hindi ka nagtitiwala sa Diyos na bakit na po prolong? Dapat kung nalumbay ka man, hindi naman inaalis ng Diyos sa'yo, malumbay ka dahil nawala yung asawa mo. Pero dapat ma-realize mo later kung gawa ng Diyos yun dahil ang Diyos ang kumukuha ng buhay. So hindi mahaba yung yun ang sinabi ni Pablo sa unang Corintios 7. Ang nagsisiyak, maging tulad sa mga hindi nagsisiyak. At ang nangangakala, maging tulad sa hindi nagagala. Kailangan paminsan-minsan matuto kang malungkot. Kasi may magandang epekto yun. Yun naman umiiyak, huwag laging paragi umiiyak. Sabi niya. Kasi masama naman yung mananatili ka iyak ng iyak. Dapat maliwanagan ka rin at tigilan mo na yung kaiiyak mo dahil hindi naman mababalik na yung asawa mo o umiyak ka ng umiyak. Mapuputol ngayon yung pag-iyak mo. Tataas ngayon ang immune system mo. Tama sabi ng Biblia, ang kalumbayang mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi sa ikaliligtas at hindi sa ikalulungkot. Kasi kaya ka nakaranas ng kalumbayang mula sa Diyos, maring may kasalanan ka. Pwede bang ikaw yung sakit? Pwede ba rin dahil yun parang pagsubok? Pwede rin yun, pero pwede rin yun na yun palo dahil may ginagawang mali ang isang tao. Kaya ka pinapalo para kalumbayin ka.